Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo pa din ay nasa panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, panghintapating nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda ay leong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sino man. Hawak niya ay sedrong toon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang taong walang salay, pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal
at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa, siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. Sa Diyos, silang lahat, dumalangin, hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Elikim, at si Elikim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia.
at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, tuwing sumasapit ang 17 ng Disyembre, ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa saling lahi ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tila pinapatunayan ng kwento ng salinlahi ni Jesus na si Jesus ay naging taong kagaya ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kahit siya ay Diyos, dumaan siya sa pagkatao na kagaya ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Dumaan siya sa isang pamilya, dumaan siya sa isang angkan, kagaya ng bawat isa sa atin. Pero tila ano po ang ipinapaalala sa atin ng kwento ng salinlahi ng Panginoon? Pinapatunayan lamang nito, mga kapatid, na yung mga pangalang nabanggit doon sa ating ebanghelyo, yahan no ay mga kamag-anakan ni Jesus. At kung yan ang mga kamag-anakan ni Jesus, makikita natin na ang mga taong ito ay hindi perpekto. Ang mga taong ito ay may mga pagkukulang. Ang mga taong ito ay may pagkakasala. Pero makikita natin na ang buhay ng Panginoon, kailanman hindi nabahira ng pagkukulang, hindi nabahira ng pagkakasala. Dahil nandoon ang pagsusumikap ng Diyos na manatili sa kanyang puso ang kanyang pagkakaroon at ugnayan sa Diyos. At ano po ang pinapaintindi natin sa atin ito, mga kapatid? Ang bawat isa sa atin may iba't ibang pamilya, may iba't ibang pinanggalingan, may iba't ibang paniniwala. Pero ang bawat isa sa atin nagmula sa Diyos. At kung ang bawat isa sa atin nagmula sa Diyos, sa ating mga puso, sa ating mga sarili, dapat nandoon ng pagka-Diyos. At anong klaseng pagka-Diyos? Pagka-Diyos na puno ng pagmamahal, pagka-Diyos na puno ng pagpapakabuti, pagka-Diyos na puno ng pagpapatawad, pagka-Diyos na marunong magbigay. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may kakayanang magpaka-Diyos. Pagkaka-Diyos ng may pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigay. At sana po, yun yung isang bagay na hindi mawala sa buhay natin. Yung manatili tayong nakaugnay sa una nating pamilya. At ano pong una nating pamilya? Ang pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tinuturing nating ama natin ng Diyos, kapatid natin si Jesus, dapat meron tayong namana sa kanila. Meron tayong pagkilos kagaya nila. Meron tayong ginagawa kagaya ng mga ginawa ni Jesus. Yun po yung una. Tayo po ay magkakapamilya at tayo ay nabibilang sa pamilya ng Diyos. Pangalawa, pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid, na kagaya ng aking nabanggit sa pasimula kanina, si Jesus dumaan sa isang pamilya. Bakit? Dahil ipinapahiwatig nito, mga kapatid, na si Jesus ay naging tao kagaya ng bawat isa sa atin. At ano pong pinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Si Jesus marahil nasaktan din. Si Jesus marahil nadapa din. Marahil si Jesus nagkamali din. Pero mga kapatid, isang bagay ang pagkakaiba natin kay Jesus. Una, si Jesus kailanman ay hindi nagkasala.
Si Jesus kailanman ay hindi nagkasala. Pero anong pinapaintindi nito sa atin mga kapatid? Kung si Jesus ay ay kagaya natin, naging kagaya natin bilang mga tao, nangangahulugan, alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat tao dahil siya mismo ay naging tao. At kung alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat isa, alam din ni Jesus kung paano itutugunan ang ating mga hinaing, ang ating mga panalangin, at ang mga bagay na inilalapit natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lumapit tayo kay Jesus. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga hiling. At alam natin sa takdang panahon, alam niya kung paano ito tutup din at sasagutin. Dahil naging kagaya natin ng Panginoon, siya ay naging tao. At alam niya kung ano ang pangangailangan natin bilang mga tao. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At si Jesus ang ating kapatid. Ang mahal na pong Jesus ang ating kapatid. Naging kaisa natin, naging kagaya natin. At kung siya ay naging kaisa natin at naging kagaya natin, alam na Jesus kung paano tutup din ang ating mga panalangin. Sa misang ito, ilapit natin kay Jesus ang ating mga dasal, ang ating mga hiling, dahil si Jesus ang ating kapatid. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang mga taong marurupok at mahihina, idulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ng katotohanan. Ang ating panalangin, banal na karunungan, akayin mo kami. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuhan natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa at habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Amang nasa langit, palakasinawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ang mga lalahanin sa mundo, ang aming mga pag-iisip, at huwag nawang mabawan ng kasamaan ng aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Panginoon Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namit isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay panghidapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtihis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Sang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming panananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalo mo sa amin ang kapayapaan, pagsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan mo ako ng katawan ng Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling na dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at matapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.